Magandang araw sa inyo, mga kakwento with Erica. So ngayon ay pag-uusapan natin kung bibigyan ko ng advice or tip o about doon ay about sa love muna tayo. Okay? So, dito lang sa nag-iisang kwentuhan with Erica. So, magandang araw sa inyong lahat. So, ito ang tanong, katanungan ng karamihan sa atin. Maliban sa buhay natin, bakit ba ang hirap mag-move on? Bakit nga ba? Kasi, ito yun. Oo, sa karamihan sa tao sa paligid natin, masasabi natin na lagi sinasabi sa atin, mag-move on ka na. Sa kanila, madaling sabihin yung word na mag-move on. Pero sa atin, sa sarili mo, na nag-move on ka lang sa past relationship o sa broken-hearted, nakaka-break lang, mahirap mag-move on, diba? Mahirap gawin yung pag-move on. Bakit nga ba? Kasi hindi natin alam saan tayo magsisimula. Hindi nyo alam kung saan mag-uumpisa. Hindi nyo alam paano mag-move on. Hindi nyo alam yung step by step. Hindi nyo alam kung bibiglain ba. Hindi nyo alam kung dahan-dahanin ba. Ang tanging sagot lang dyan, mga kakwentuhan, ay kailangan dahan-dahan. Slowly but surely, kailangan mag-move on ka. Okay. Sasabihin ko sa inyo yung step by step. Kasi karamihan sa mga napapanood ko o mga nagiging ka-close ko, nahihirapan sila mag-move on sa past relationship nila. So, lagi ko na ina-advise sa kanila na slowly but surely makaka-move on ka din. Wala man ako ma-comfort sa kanila, basta nandun ka yung support mo sa kanila. So, step number 1. Ang gagawin nyo, burahin nyo lahat. Burahin nyo lahat ng mga conversation nyo with your ex or with doon sa taong yun. Burahin nyo nga yung na kayo sa social media. Umalis mo na kayo sa social media. Basta umalis mo na kayo sa social media. And then, being yourself. Kung ano man yung gusto nyo gawin nyo. Ganun lang. Basta tanggalin nyo lahat ng conversation nyo saan man social media yan. Umalis mo na kayo sa social media. Step number 2. Ang step number 2 is gumawa kayo ng ibang bagay. Like, for example, maki-join ka sa mga kaibigan mo na para mawala sa isip mo yung tao nyo. Para mawala sa isip mo yung mga nangyari sa inyong dalawang past relationship mo. Yung kunwari, may lakad kayong barkada, di sumama ka, wag ka magsabi na gusto ko mapag-isa dahil lalo ka lang masasaktan. Lalo mo makalala yung past relationship nyo na nangyari mo na may makasaya man o may malulungkot man. So, yun ang step number 2. Step by step, gawin nyo yun. Step number 3, makinig. Lahat ilabas mo. Kunwari, pumunta ka sa mga bundok, dapat isigaw mo, lahat ilabas mo yung hinanakit mo, lahat ilabas mo lahat yung kung sabihin. Tapos, pwede rin kayong
makinig ng mga kunay sad song, broken hearted song, lahat ilabas mo yun, iiyak mo lahat yun sa step number 3 habang nakikinig ka ng sad song, broken hearted song. Basta sa step number 3. Ang step number 4, pag natapos mo na yun, kasi kung hindi mo ginawa yung step number 1, hindi mo magagawa yung step number 2. Hindi ka makakausad step by step. So, mga kakwentuhan, dapat gano'n. Step number 3, step number 5. Kasi, kung nga hindi ka nakausad ka sa step number 2. Pero step number 3, hindi ka makausad. Kasi, wala eh. Kung hindi mo ginawa yung step number 2, hindi ka rin makakausad sa step number 3. Tandaan nyo yan, mga kakwentuhan. So, ang step number 4 naman, iwasan mo yung mga places, favorite places nyo na laging pinupuntahan ng past relationship mo o yung ex mo. Lahat ng mga favorite places mo. Yun lagi pinupuntahan. Iwasan yun. Huwag kayo pumunta doon kasi babalik lang ulit yung mga masasakit or mga naalala mo masasayang nangyari o ginawa. Okay. Ang pinaka-last step, which is the acceptance. Why? Ang acceptance is yung tanggap mo na wala siya. Tanggap mo na wala na kayo. Tanggap mo na ikaw na lang ulit mag-isa. Pwede ka rin mag-meditation, yoga, gano'n para yung inner peace mo, yung bigat na nararamdaman mawawala na lang sa isang snap. Gano'n mangyayari. So, parang sa na-realize mo, natapos mo yung 5 step na yun, natanggap mo na ang lahat. Tanggap mo na wala siya, tanggap mo na wala na kayo, tanggap mo na hindi na wala na talaga. Na okay ka na masaya ka na mag-isa ulit, na masaya ka na dahil after nun, pag natapos na yun, hindi mo lang ma-realize na naka-move on ka na sa past. Sabihin nun, you can reach your goal, your achievements, o yung gusto mong marating nung hindi mo narating yung kayo pa. So, maiisip mo, na waste yung time mo nung time na yun kasi nag-stop dahil naging kayo, so nahinto yung gusto mong marating, so parang sabi mo, na-waste ko yung time ko, hindi ko natupad yung gusto kong gawin, hindi ko natupad yung gusto kong marating. Ngayon, gagawin ko yun. Ngayon, mararating ko yun at aabutin ko yung mga gusto kong marating. Yun yung sinasabi natin, okay pala. Gano'n. Okay, mga kakwentuhan, love advice again tayo for this topic na bakit mahirap mag-move on. Lahat naman sa mga buhay natin, mahirap talaga mag-move on. Lahat naman sa mga natin, hindi natin pwedeng biglain lahat. Kailangan pala na slowly but surely magagawa natin. Ganun pala yun. So yung ang love advice ko, huwag niyong biglain yung mga dapat mong gawin. Like, huwag mong biglain yung pag move on mo. Dapat slowly but surely. Yun lang yung aking mga advice sa inyo dito sa love topic natin for today's Kwentuhan with Erica. And see you on my next love topic or life topic dito sa Kwentuhan with Erica.